isang makasaysayang kasunduan, ang formal na nilagdaan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Isang hakbang na magbubukas ng mas malalaking oportunidad para SA mga Pilipino SA Middle East, formal nang nilagdaan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Ang Comprehensive Economic Partnership Agreement. Usipan nitong Martes Enero 13, ito ang kauna-unahang trade agreement ng Pilipinas SA Middle East at SA Buong Gulf Cooperation Council o GCC, isang malaking tagumpay sa larangan ng kalakalan at diplomasiya ng bansa ayon SA pamahalaan. Ang kasunduang ito ay inaasahang magbibigay ng mas matatag na ekonomiya, mas bukas na merkado at mas maayos na kinabukasan para sa mga Pilipinong manggagawa at negosyante ay itong patunay na patuloy na pinalalakas ng administrasyon ang ugnayang pandaigdig para sa kaunlaran ng Pilipinas. You are the source of pride and honor of our country. Today, the United Arab Emirates is home to one of the largest Filipino communities in the Middle East. Government values the vital role of overseas Filipinos in nation building because we envision a future where every Filipino at home or abroad, has a chance to succeed. Because once we deepen our trade and investment partnership with, for example, the UAE, we are laying the groundwork for employment opportunities in more varied sectors and wider market access for Filipino businesses. Every achievement that you earn, whether through your profession or entrepreneurial ventures, makes us stronger not only for yourselves, but also for the collective progress of the Philippines. This pursuit let us in. Let the enduring bayanihan spirit of our Filipino community shine, Filipinos supporting one another, growing together, lifting each other towards a much brighter tomorrow. Isa-isa, nating tinitignan at inaaral ang mga isyu na dapat mabigyan ng agarang aksyon at solusyon, ating hinihimay ang mga suliranin na nagpapahina sa ating bansa na pinag-iisipan, pinag-aaralan at pinagpaplanuhan ng mabuti para mabigyan ng karapatang intervensyon at solusyon. So in closing, I express once again my deepest gratitude, not only of myself but of all your countrymen, for your unwavering spirit and dedication, and the pride and love that you have shown for your countrymen. And for your country, your achievements bring honor to the nation, a nation that is truly and genuinely proud and grateful to all of you. My loving, maraming salamat po. Thank you. Po maraming salamat sa ating Department Secretary, Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazarus. Sa kanyang papakilala kayo na rin po yung ating mga kasamahan. Dito na ibang mga opisyal na kasama namin dito sa pagbisita namin sa Abu Dhabi. At nandyan po ang namumuno ng departamento na ang pamahalaan na Cabinet Secretary na ang trabaho niya ay lahat ay para SA inyong mga overseas workers. Ang ating Secretary ng Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Tapos po siguro nakita naman po itong app, pinadisplay namin ito po yung ating app na ginagawa para yung ating mga kababaihan sa Pilipinas. At kayo po na nandito sa abroad ay hindi na kailangan pumupunta sa mga opisina. Lahat po ng pangangailangan ninyo sa ating pamahalaan ay kaya nyo nang gawin dito sa ating eGov app na eGov app na kinakalat po natin pag binuksan. Po ninyo yan pwede na. Po kayong pumunta sa lahat ng kahit na anong departamento, sa kabineteng lahat ng departamento sa pamahalaan upang gawin kung ano PA ang inyong pangangailangan. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa opisina, hindi nyo na po kailangan pumunta ng Maynila para lakarin ang mga papeles. Ninyo yan po ay ginawa ng ating Department of Information and Communication Technology. Nandito po Secretary Henry Aguda ng DICTI. Andito rin po ang isa-isa pang opisyal na ang kanyang trabaho po ay para ulit sa ating mga minamahal na kababayan na OFW. Andito rin po ang Overseas Welfare Administration Administrator, PW Kauhan, ABA may fans club pala ito si PY. Nagdala ng palay at syempre batihin Kilala nyo naman po ang ating Philippine Ambassador. Philippine Ambassador po ang tumutulong po sa atin dito po sa UAE at malaki po ang tulong na ginagawa niya dahil po, tinatrabaho niya ang sasama-sama na ang UAE at saka ng Pilipinas. Siya po ang Special Envoy of the President to the UAE for Trade and Investment Maria Ana Katrina U. Pimentel. Siya po ang asawa ni Senator Coco Pimentel, kaya tumutulong po sa atin. Special Envoy din ng Pangulo to the UAE for Culture and Arts. Naman ang Special Envoy natin, Special Envoy Karen Santos,
at iniwan kayo na sa huli siguro. Yung pinakamahalaga sa lahat, ang ating First Lady po, First Lady Lisa Araneta Marcos, ang aking mga kasamahan sa gobyerno, mga minamahal kong kababayan. Ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. Lagi po ay kapag ako'y bumabiyahe at nagkakaroon po tayo ng kaunting pagsasama dito sa ating tinatawag na visit to the Filipino community. Napaka nagagalak po kaming lahat na makita kayong lahat dahil po ay nagbibigay ng karangalan sa ating bansa, kayo po ang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa, pamamagitan ng inyong kontribusyon sa United Arab Emirates. Magandang ehemplo na inyong ipinakita sa inyong trabaho. Sa inyong mga kapwa Pilipino sa pamahalaan ng UAE, sa iba't ibang mga lahi na naninirahan, at sa kontribusyon na ang inyong ibinigay sa ekonomiya sa ating minamahal na Pilipinas. Alam niyo po ay tayo ay nandito po ako isang bagay na ating ginawa. Dito ay pag-witness nung kayo nabanggit po ng ating ambassador. Yung pag-witness sa pagpirma, yung tinatawag po na SEPA. Ano yung SEPA Comprehensive Economic Agreement? Ang kahulugan ng SEPA? Bakit po? Bakit po nanatuloy po ito? Ang UAE po ay laging sinasabi. Wala po kaming narinig kahit isang masamang salita. Oo. Mareklamo ating mga inyo, ating mga kababayan. Dito kaya't naman mahal na mahal ang mga Pilipino. Mahal na mahal kayo ng inyong mga employer. Lahat ng inyong mga kaibigan, naging kaibigan dito sa UAE. Dahil dun. Syempre nagmamagandang loob po. Gusto tayong tulong, gusto makipag-partner sa atin ang UAE. Dahil mahal na mahal kayong mga Pilipino na nagtatrabaho. Dito na nagtatanaw po sila ng utang na loob. Ang kanilang sinasabi, kung hindi, sa mga Pilipino na tumulong sa amin. Dito sa UAE ay hindi po naging mayaman. Ang UAE, kagaya ng ganito kaya't malaki. Ang pasasalamat ng UAE sa mga Pilipino at kagaya ng aking sinasabi, gaya ng dati ay kayo ang nagdadala ng dangal sa Pilipinas kayo, you are the source of pride and honor of our country, kaya't sa pagbisita natin, dito ay siguraduhin na kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan. Dito sa UAE na inyong pang tinuturing na pangalawang tahanan sa labas ng ating bansa today, the United Arab Emirates, is home to one of the largest Filipino communities in the Middle East. Nag 1 million na yata. Ang Pilipino rito sa UAE nagsimula po sa Dubai, hanggang dito na sa Abu Dhabi at nakakalat na po sa buong United Arab Emirates. At mula sa umpisa PA lang, mula noong 1971, ang mga Pilipino ay nandito na at tumutulong sa pagpaganda ng ekonomiya at ng bansa ng UAE. Kaya't sa bilang pasasalamat, bilang pag-atatanaw ng utang na loob ng UAE sa mga Pilipino sa inyo, ay sinabi nila ba't di tayo magkaroon ng agreement? Ito nga ang naging SEPA at this is a comprehensive Economic Partnership Agreement. Yan po ang ibig sabihin ng SEPA. At dahil dyan, marami po tayong pag-uugnay sa UAE. Trade, exchanges, people-to-people na pagkikilala. Yan po ay naging bunga nga ng inyong napakagandang trabaho. Dito asang pagtasan ninyo ng ang mga ng reputasyon ng mga Pilipino. Dito sa UAE ay kasama na rin po lahat po ng mga OFW. Hindi lamang dito sa Middle East, kung hindi sa buong mundo. Alam niyo po lagi kong nakakausap ang mga leader po. Mga presidente, mga hari, mga prime minister at hindi PA ako hello, sasabihin nila kaagad sa akin. Alam mo kami kung saan yung mga Pilipino na nandun sa amin. Kung nasaan man ay sinasabi nila ang mga Pilipino, sila ang pinakagusto namin na pumupunta rito sa aming bansa. Sila ang pinakagusto namin dahil sila ay napakasipag, napakabait at tumutulong kahit wala trabaho tumutulong PRN. Sabi kayo ganyan naman talaga dito, ganyan talaga mga Pilipino. At si Haring nga at hari at reyna ng overtime, ang Pilipino, mga yan ang reputasyon natin dahil napakasipag kaya't muli ay Nung nagsimula ang ating mga kababayan, nagsimula mga engineer architect, sila ang nagpapatayo mga construction. Naglagay sila tumulong paglagay ng mga bagong kalsada, mga tulay, mga malalaking construction na project, and that's why our government values the vital role of overseas Filipinos in nation building. Kaya't lahat ng aming maaring gawin upang matiyak na ang kalagayan ng ating mga OFW ay nasa mabuti naman kaya po
ay lahat ng pangangailangan ng ating mga OFW ay ating ipinipilit na bigay sa ang mga benepisyo, sa mga tulong, sa mga suporta para masabi naman natin lahat ng pangangailangan ninyo ay sinasagot naman ng ating pamahalaan because we envision a future where every Filipino at home or abroad has a chance to succeed. Because once we deepen our trade and investment partnership with, for example, the UAE, we are laying the groundwork for employment opportunities. In more varied sectors and wider market access for Filipino businesses, every achievement that you earn, whether through your profession or entrepreneurial ventures, makes us stronger not only for yourselves, but also for the collective progress of the Philippines. So to sustain this momentum, let us prioritize lifelong learning and skills development. Yan po ang susi ngayon dahil marami pong dumarating na mga bagong teknolohiya ay hindi po kailangan PA kailangan tayo, matuto kailangan patuloy ang pag-aaral natin para lahat ng kahit na anong dumadating na bagong trabaho ay tayo ay handa. So in this pursuit, let us in. Let the enduring bayanihan spirit of our Filipino community shine. Filipinos supporting one another, growing together, lifting each other towards a much brighter tomorrow. Aking pagbisita ngayon dito sa UAE, ngayon ay napalakas na namin na ang pagpagsamahan at pagtutulungan ng ating bansa sa UAE. Kaya napakalaking bagay po na itong ating nagawa. Habang nandito kami ay marami po ang marami pong mga opportunity na darating. Hindi lamang para sa ating mga kababayan dito sa UAE. Hindi lamang para sa mga ibang OFW sa buong mundo kundi pati na SA ating minamahal na Pilipinas kaya po ay napakahalaga ang ating nagawa at ito'y ang pundasyon po nito ay nanggaling po sa inyo kaya't marami po tayong kasunduan na pinirmahan ay sa pagitan ng ating mga bansa. Meron na po tayong free trade agreement. Anong ibig sabihin ng free trade agreement? Ibig sabihin ay pagka ng import-export. Ang UAE at saka ang Pilipinas ay hindi na natin nilalagyan ng buwis. Hindi na natin charge para parang libre. Ang pag-exchange, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi pati na rin sa UAE at yun na nga yung pinaka-importante, yung CEFA na pinirmahan natin, meron din po tayong Memorandum of Understanding SA Defense Cooperation at itong mga kasunduan na ito ay may layuning lalo pang paigtingin ang pakikipagsamahan ng UAE at palakasin ang ugnayan sa aspeto pang seguridad, mga mahahalagang sangkap para SA isang progresibong bansa. Mga kababayan, nais ko pong iparating sa inyong na ang inyong gobyerno ay patuloy na nagsisikap na pagpabutihin ang kalagayan ng ating bansa. Isa-isa nating tinitignan at inaaral ang mga isyu na dapat mabigyan ng agarang aksyon at solusyon. Ating hinihimay ang mga suliranin na nagpapahina sa ating bansa at pinag-iisipan, pinag-aaralan at pinagpaplanuhan ng mabuti para mabigyan ng karampatang interbensyon. At solusyon makakaasa po kayo na patuloy natin patatagdagin ang mga programang naglalayong magsulong ng kaunlaran para sa lahat upang ating makamtan ang inaasam nating kasaganahan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. In closing, I express once again my deepest gratitude, not only of myself but of all your countrymen, for your unwavering spirit and dedication, and the pride and love that you have shown for your countrymen. And for your country, your achievements bring honor to the nation. A nation that is truly and genuinely proud and grateful to all of you. I also thank, of course, the United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. Kaya po wag po natin makakalimutan lahat po ito ay para sa pagpaganda ng ang buhay ng ating mga kababayan. At ang pagpaganda ng ating minamahal na bansang Pilipinas, mabuhay po kayo, mabuhay ang manggagawang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.